Banal at mahabagi namang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Kami sana ay mapunta sa impyerno dahil sa aming mga kasalanan. Subalit, ikaw ay mahabag sa amin at ilitas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Sa araw na ito, kami ay nagtipon-tipon, pinabanalang dugo ni Jesus upang makinig ng salita ng Diyos at makakaroon ng fellowship sama-sama. Naniniwala kami ang Panginoon ay sa amin at kumikilos sa amin. Kami ay manalangin para sa susunod linggo, Lobo Batangas Bible Seminar, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maraming kaluluwa ay ligtas. Mula sa simula ng Mento-Menti, Joint Fellowship, hanggang sa huli, Panginoon ay sumama sa amin, kumikilos sa amin. Maraming salamat po sa Ama. Ito po ay aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay panalangin. Amen. Okay, buksan po natin ating Biblia, Awit 39. Mga awit 39 mula versikulo 1 hanggang 7. Mga awit 39 chapter 39 from verse 1 to verse 7. Mula versikulo 1 hanggang 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Okay. Kahit na isinasawagan natin ating buhay Kristiyano sa parehong church, Philippine Life for Mission, wala tayong ganong karaming fellowship sama-sama. Naniniwala ako na ibinigay ang Diyos itong magandang pagkakataon po natin mga awit 39 mula versikulo 1 hanggang 7. Versikulo 1, ako'y mag-ingat, aking sinabi, ako'y maiingat ang aking mga lakad upang huwag akong makakasala sa aking dila. Iningatan ko ang aking bibig na parang binusulan, hanggat ang masasama ay nasa aking harapan. Yeah. Si Haring David ay kanyang mga kilos at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakakaya upang maipakita sa iba kung ano ang mabuti. Ang ugali ng isang tao ay nangmula sa kanyang puso. Tama po ba? Ayon sa Biblia, Lucas 6:45, sapagkat mula sa kasamaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Kaya Lucas
Kapitulo 6, versikulo 45, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nangmumunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nangmumunga ng kasamahan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsalita ang kanyang bibig. Ngunit, pwede nating sasabihin na ang sinuman na naipanganak na muli ay naging bagong nilalang kay Kristo. Kaya, Kapitulo 5, versikulo ang sinuman ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. So, we became new creation. Ay ligtas, tingnan nila ang ating pag-uugali. Kung ang ating ugali nababago mula noong tayo ay na-born again, hindi sila nakikinig sa ating sasabihin. Tama po ba? Ang ating ugali ay mas malaki ang impluensya kaysa ating mga salita. Kaya, dapat nating ipakita ang magandang asal o pag-uugali bilang upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Biblia, Mateo Kapitulo 5, versikulo 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Naintindihan niyo po? Ang isang lungsod ay nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Buksan po natin ang Biblia. Matthew chapter 5 verse 16. Mateo Kapitulo 5 versikulo 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Paliwanagin ninyo ang gayo ng inyong ilaw sa harapan mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatian nila ang inyong Ama na sa langit. Yeah. Anong layunin ng tunay na born-again Christian na bubuhay sa mundong ito? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama po ba? Kaya, ayon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatian nila ang inyong Ama na sa langit. Yeah. Mabubuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah. Maging maingat tayo sa ating pananalita sapagkat ito ang magpapatunay kung paano ka namumuhay. Kaya ayon sa mga awit 39, versikulo 1, ingatan ko, sinabi ng si Haring David, ingatan ko ang aking bibig na parang pinusalan. Bakit po? I will restrain my mouth with muzzle. Ingatan ko aking bibig na parang pinusalan. Sa aking pananalita. Ito ay napakamahalaga sa ating buhay Kristiyano. Mga awit 141 verse 3, sabi dito, manglagay ka ng bantay sa aking bibig, o Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Maglagay ka ang bantay sa aking bibig. O Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Yeah. Ang isang born again na Kristiyano ay dapat na maingat sa bawat salitang binibitawan
Maraming problema ang nangmumula sa isang maliit na salita. Tama po ba? Yeah. Ano ang may ako tanong sa iyo, ano ang pinaka masamang bagay, unit ito rin ay mabuti? Alam niyo po? Question. Ano ang pinaka masamang bagay, unit ito rin ay mabuti? Ito po ay ang dila. Bakit po? Kung gagamitin mo ang inyong dila para magsalita ng mabubuting salita, ito ay isang pero, unit, kung gagamitin mo ang inyong dila upang magsalita ng masamang salita, ito ay magiging masama. Tama po ba? Meron isang kwento, inutos ng hari ang kanyang lingkod ng pinakasarap na pagkain sa mundong ito. Pumili ang lingkod ng dila ng baka at dinadala sa hari. Inutos ulit ng hari ang kanyang lingkod na bumili ng pinakawalang lasang pagkain sa mundong ito. Bumili ulit ang lingkod ng dila ng baka at dinala sa hari. Kaya tinanong ng hari ang dahilan. Bakit ang dila ng baka ay ang pinakasarap at pinakawalang lasang pagkain? Bakit po? Sumagot ang lingkod, ang dila ang pinakasarap o pinakawalang lasang pagkain depende sa pagluluto. Naintindihan niyo po? So, pareho po sa ating buhay Kristiyano. So, ating dila, minsan para sa magandang bagay. Minsan para sa masamang bagay. Depende sa gagamit. Pwede itong gamot at ito rin ay pwedeng lasong kung minsan. Medicine or sometimes it can be poison also. Dapat gamitin ng born again Christian ang ating dila para magsalita lamang ng mabubuting salita. Kaya dito sabi, awit 39, versikulo 1, ingat sa aking mga lakad upang huwag akong makakasala sa aking dila. Yes, King David, he was really be careful. He was very careful to speak. Ayon sa Biblia, Kawikan chapter versikulo 21, okay, buksan po natin. Kawikan 18, buksan po natin Biblia. Proverbs chapter 18, verse 21. Kapitulo 18, versikulo 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Maunawan natin, ang dila ay may malaking makapangyarihan. Tama po ba? Kaya, Kawikan, buksan po natin Kawikan, Kapitulo 12, chapter 12, verse 18. Kapitulo 12, versikulo 18. Chapter 12, verse 18 also. Proverbs chapter 12, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada. Unit, ang dila ang pantas ay kagaligan ang tala.
Dapat mong tandaan na maaari mong patayin ang iba sa inyong mga salita. Naintindihan niyo po? Kaya dapat kayong maging maingat kayong may sinabi kayo. Meron eksperimento sa pagpapatubo ng sibuyas. 2 kwarto. Sa room A, nagpapatuktok sila ng nirecord ng masamang salita at pangmumura. Maraming sibuyas ang hindi tumubo. Pero room B, nagpatuktok sila ng nirecord na magandang salita at musika. Lahat sibuyas ay tumubo at lumalaki ng mabuti. Naintindihan niyo po? Kaya, naintindihan natin ating dila ay malaking kapangyarihan. Huwag magsalita ng masama sa inyong kapwa gamit ang inyong bibig. Dapat isipin ng mga nagsasabi ng masasama ang magiging ng sasabihin niya kapag ito ay kanyang narinig. Ayon sa Kawikaan chapter 18, mula versikulo 6 hanggang 8, ang mga labi ng hangal ay pagtadala ng alitan at ang kanyang bibig ay nag-ahanya ng hampasan, ang bibig ng hangal ang kapahamakan niya at ang kanyang mga labi ay bitang ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng mapagpulong ay masasarap na subo ng katulad. Sila ay nagsisibaba sa kaloob-loob lang katawan. Bakit kailangan natin mag-ingat sa ating pananalita? Sapagkat nakakasala tayo sa ating sariling salita. At kapag inisip mo na nakikinig ang Diyos sa bawat sasabihin mo, hindi ka magsasalita ng masama. Tama po ba? Kaya awit 139 verse 4, bago ka magsalita sa Panginoon, lahat ng yon ay alam mo. Ating Panginoon, lahat inyong salita. Anong sabi? Buksan po natin Mateo Kapitulo 12. Buksan natin Mateo Kapitulo 12. Mula versikulo 36, 37, Mateo chapter 12, verse 36 and 37. Mateo chapter 12, from verse 36 to 37. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang basa ng binakas na walang ingat. Okay. So, ang Kristiyano ay dapat magsalita ng tapat. Awit 17 verse 1, O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin, pansin mo ang aking daing sa mga labing walang pandaraya. Tingin mo ang aking palamin. Ng labi sa Panginoon ay kaskulam-skulam, unit ang gumagawa ng
simay, katotohanan ay kanyang kinalulutan. Yeah. So, kinamumuhian ng Diyos ang taong nagsisinungaling. God hates the person who telling a lie. Yeah. Okay, buksan po natin Awit 39. Awit 39. Versikulo 4, 5. Babasahin ko po. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukan ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang galing aking mga araw ay ginawa mong ilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa walang ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Yes. So, ayon sa bersikulo ito, maunahan natin. Walang kabuluhan ng ating buhay. Ang kawalang kabuluhan ng ating buhay. Yeah. Ano po? Ayon sa Awit 39, versikulo 5, ito, ang aking mga araw ay ginawa mong ilang dangkal sa paningin mo tulad sa walang ang aking buhay. Ayon sa versikulong itong, ang ating buhay ilang dangkal. So, ang dangkal ba ay maluwag o makipot? Makipot, nero. Ito ay tunay na maliit. Makipot. Ibig sabihin, ang ating buhay ay ganito kaiksi. Dapat nating isipin kung gaano kadali ang ating buhay. Ang ating buhay parang mahaba ang buhay ko. Ngunit, nakaikli ang mabilis ng buhay ko. Ayon sa mga awit, chapter 90, verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. Kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap, kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling kami ay nawawala. It is very fast. Ang ating buhay ay talagang napakaikli. Ang ating buhay walang halaga kapag hindi natin matakbuhan ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Mayroon isang tao nang naranasan lahat ng buhay, kasaganaan, kanyagan, kapangyarihan, kayamanan, babayet at marami pang iba. Sinabi niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ayon sa Ecclesiastes chapter 1. Yeah. Sino siya? Si Haring Solomon. Ano po nais nitong ipabatid sa atin? Walang kabuluhan ng lahat. Kung kilala ang Diyos kahit pa mayroon ka ng lahat ng bagay ay sa mundong ito. Yeah. Kaya mga awit 39, versikulo 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nakakagulo ng walang kabuluhan. Malalaman ang kawalang kabuluhan ng ating buhay. Tila ng tao ay may maraming kapangyarihan, maaaring gumagawa ng mahusay na bagay. Pero tingnan kung gaano karaming mga tao ang namatay dahil sa COVID-19 noon. Kaya Hope chapter 4 verse 19, gaano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik,
na ang pundasyon ay nasa alabok. Napipisang kaya ng kamo-gamo. We are very weak. Nabubuhay tayo ngayon sa napakaabala mundo. Lahat ay nasanay tayo mabilis ang panahon. Makakabili tayo ng fast food sa labas. Mabilis ng communication gamit ng smartphone. Mabilis din tayo transportation gamit ng eroplano. Alam mo ba, ang salitang madalas gamitin ng Koreano, ano yan? Pali-pali? Yes. Yun ay salitang mabilis. Napakahalaga ang magiging mabilis. Pagiging mabilis. Ang mga Koreano, masipag, masigasig sa isinasakatuparan ang kanilang layunin sa maikling panahon. Dahil sa ganitong katangian, naging maunlad ang aming electronic industry or ang lalagan ng IT, information technology. Gayon pa man, dapat nating maintindihan kung bakit napakaabala natin. Bago ako naging pastor, nagtrabaho ako sa electronic company. Napakabala ko noong mga panahon yon. At karamihan sa mga kasamahan ko ay hindi naniniwala sa Diyos. Sumisikas mabuti para matupad ang kanilang mga panganganap o mapatakpupayan ng hamon ng buhay. Makakaroon sila ng pera at katangyangan. Makukuntento na sila ng mga bagay na ito. Ang mga ito ay pansamantala lamang at hindi magpakailanman. Tama po ba? Yeah. Dapat nating malalaman at hindi ito ay layunin ng ating buhay. Alam mo ba, kwento ng isang uri ng lalaking kambing? Batakuan sila sa Africa. Mayroon silang panghihiram katangian. Kapag ang isang lalaking kambing nasa hanay sa unahan para may damo, ang iba pang mga lalaking kambing ay kasunod niya ay unahan sa kanya. Kaya ang pag-uunahan nila ay pabilis ng pabilis. Sa katunayan, mahirapan silang huminto at lahat sila ay nahulog sa hangin. Ito ang resulta. Ang maiging uunahan ang nila, kailangan nating suriin ang ating direksyon na tinatahak sa buhay kaysa alinbilis. Ang buhay ay napakabilis. Ayon sa Biblia, Hope chapter 7 verse 6 to 7, ang aking mga araw na matulin kaysa mga panghabi ng manghahabi at nagawawakas ng walang pag-asa. Ang aking buhay ay isang hininga. So nakikita na ba kayo ng panghabi ng manghahabi? Minsan na akong nakakita noon, ang ibang mga eksperto ay nakakapaghabi ng mabilis gamit ang panghabi na ito. Ganon din naman, ang ating buhay napakabilis. May isa pang katotohanan sa harapan nating isaalang-alang.
Okay, buksan po natin Isaiah chapter 40 verse 6 and 7. Isaiah chapter 40 Isaiah chapter 40 verse 6 and 7. Okay, basa 3, 2, 1. Yeah. Lahat ng damo, lahat ng laman ay damo. Ang lahat niyang kagandahan ay parang bulang ng parang. Parang bulang ng. Ang mga damo ay natutuyo, ang mga bulang ay nawawala. Tama po ba? Yeah. Kahit pa ang napakaganda talaga ay hindi matagal at ang aking buhay ay matutuyo at mawawala kagaya ng damo at bulanglang. Kailangan ako mabilis. Walang oras. Only 50%. But it's already 11. Anyway, ayon sa Santiago chapter 4, kayon ay inyo nalalaman kung ano ang magagana bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kaya nga, na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yeah. Dapat nating malalaman na ang buhay na walang tamang relasyon sa Diyos ay walang kabuluhan. Naintindihan niyo po? Yeah. Ang mga tao ay gumagawa sarili nilang mga plano. Uni, sinabi ng Panginoon, hangal sa gabing ito at kaluluwa at kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. If that takes your spirit tonight, although you prepared a lot of things, it will be useless. Walang kabuluhan. Dapat lagi tayong handa sa pagharap sa Diyos kahit mamayang gabi. Okay, buksan natin mga awit 39, chapter 39, babalik po natin. Versikulo 7, awit 39, versikulo 7, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yes, this is the conclusion from the siharing David. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Pamagat. Ito po ay ngayon, pamagat. Yeah. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang pag-asa ng Kristiyano, ano ang kaibahan sa pag-asa ng Kristiyano at ng hindi pananampalataya? Tayong mga Kristiyano ay may tunay na pag-asa sa harap sa Diyos. Ang kung ikaw ay isang tunay na born-again Christian, iyong pag-asa ay hindi mapaparam. Kawikan chapter 23 verse 18, sa pagkatunay na may kinabuksan at inyong pag-asa ay hindi mapaparam. Kawikan chapter 24 verse 14 also, ang inyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Alamin mo na gayon sa inyong ang karunungan, kung ito'y inyong matatakuan, mayroon kinabukasan ang inyong
ang inyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Unit, sa mga masamang tao ay walang pag-asa. Naintindihan niyo po? Yeah. Ayon sa Biblia, Kawikaan verse 7, kapag masamang tao ay mamamatay, na kanyang pag-asa ay mapahamak. Mapapahamak at ang inaasam ng masama ay napaparam. Dapat nating alalahanin, binigyan tayo ng Diyos ng buhay ng pag-asa. Versikulo 13. Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Buksan po natin, Biblia. Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. We came to have a living hope sa langit, in the heaven. At ang Ebanghelyo ito ay katotohanan ating pinaniniwalaan. Alam natin ang katotohanan ito ay hindi mababago anumang ang sitwasyon. Tama po ba? Gawa chapter 24 verse 15, dito, ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila makakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Saan nakagalak ang inyong pag-asa? Where do you hope? Saan nakagalak? Galak ang inyong pag-asa? Sa sanlibutan ba o sa langit? Sa langit. Bilang born-again Christian. Kung may pag-asa kayo sa langit, dapat ito'y nahahayak sa inyong buhay. Maraming Kristiyano ay nagsasabing may pag-asa sila sa langit. Subalit, iba ang nakikita sa kanilang buhay, mas prioridad nila sa ang sanlibutan. Naintindihan niyo po? Kailangan prioridad natin ang gawin ng Diyos at hindi ang mga bagay sa sanlibutan. Anong sabi? Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Unit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragtak sa iyo. Ito ay pangako ng Diyos. Tama po ba? Ang Kristiyano ay dapat makakaroon ng pag-asa sa langit, hindi sa mundong ito. Kaya ayon sa unang Thessalonica chapter 4 verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog maglulungkot na gaya ng iba ng walang pag-asa. Hindi mananampalataya, sila ay walang pag-asa. Pero tunay na born-again Christian, may pag-asa sa langit. Iba po. Colosas Kapitulo 1, versikulo 23, Colosas chapter 1, verse 23, sabi dito, kung kayo'y nagpapatuloy na matatak at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipangaral sa lahat ng mga nilalangsa, silang ng langit. Akong si Pablo ay naging ministero ng Ebanghelyo ng ito. Kailangan panghawakan nating matatak ang
ating pag-asa sa magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang pag-asa ay pangako sa mundo, pangako sa mundong hindi nakikita. Ano po ibig sabihin? Ayon sa 1, versikulo 16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit, sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay ay hindi nakikita. Dalawang bagay, mga nakikita at hindi mga bagay nakikita. Maging mga turuno ng mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan, lahat ng mga bagay na nilalang pamamagitan niya sa Kanya. Kung wala kang pananampalataya, wala ka rin ang ating pag-asa ay hindi nakikita. Okay, buksan po natin Roma Kapitulo 8, versikulo 24. Buksan po natin Biblia, Roma Kapitulo 8, versikulo 24. Kulang oras po, kaya sasabihin ko mabilis. Roma Kapitulo 8, versikulo 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yeah. Ang mga tunay na pananampalataya hindi may titinak sa anumang sitwasyon. Ang ating pag-asa ay kagaya ng angkla ng barko. Ayon sa mga Hebreo Kapitulo 6, versikulo 19, taglay natin ito bilang isang tiyang na matibay na angkla ng kaluluwa. Isang pag-asa na pumapasok sa loob ng sanktuaryo sa kabila ng tabing. Yeah. Ating pangako ng Diyos, ito ay pag-asa para sa atin. Ang bangkang may angkla ay hindi natatanggay kahit mayroon alon. Kaya nito, kung may pag-asa tayo, anumang maunga anumang ang sitwasyon. Kailangan panghawakan natin ang ating pag-asa sa ating buhay Kristiyano upang magpapatuloy tayo sa tunay na buhay Kristiyano hanggang sa pangharap natin sa Panginoon. Naintindihan niyo po? Ang pag-asang ito ay napakalakas sa iyo anumang sitwasyon. Yeah. Ayon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 16, ang Diyos na ating Ama umibig sa atin, nagbibigay na walang hanggang kaaliwan na mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Yeah. Binigyan tayo ng Diyos na walang hanggang kaaliwan ng mabuting pag-asa. Ang pag-asang ito ang magtatak sa atin matibay na fundasyon. Yeah. Ang buhay ng taong may pag-asa. Ang buhay sa kasalukuyan ay panahon upang maganda para sa buhay na walang hanggan. Paano naman ang buhay mo pagkatapos mong maborn again? Ang lahat pa naging okay o mayroon ba problema o paghihirap? Bakit nga ba tayo nakaranas ng paghihirap? Dapat natin tandahan na nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito. Hindi pa tayo mabubuhay sa langit. Tama po ba? Ang ating Panginoon Jesucristo ay ipinako sa krus at naghihirap sa mundong ito. Ang mga tao sa mundong ito ay tinanggap
tinanggihan si Jesus. Ang kanyang mga alagad ay nagtamo ng pang-uusik sa mundong ito. Tama po ba? Kaya nga, paano tayo matatanggap ng magandang pagtrato sa mundong ito? Natural lamang na pagkakaroon tayo ng ito ay kabilang sa mundong ito, makakatanggap ka ng magandang magtrato mula sa mundong ito. Kaya, Juan Kapitulo 15, Juan chapter 15, verse 18-19, kung kayo'y kinaputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kaputan nito bago kayo. Kaya natin tiisan ang mga kahirapan sapagkat mayroon tayong pag-asa sa langit. Yeah. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 1, sapagkat nawasak aming tulda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Buhay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Yeah. Kaya dapat nating tandaan na ang buhay sa kasalukuyan para sa buhay na walang hanggan. Yeah. Tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang inyong ginawa sa aking ibinigay sa iyo? I will ask you, what did you do with what I gave you? Tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang inyong ginawa sa aking ibinigay sa iyo? Ayon sa Lucas 19, meron isang kwento. May isang mahaliging tao na nagpibigay sa 10 mina sa kanyang mga alipin. Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. At tinawag niya ang kanyang mga alipin siya ay bumalik. Sinabi ng tumubo ang inyong mina ng 10 mina. Yeah. Your mina on 10 minas. Sinabi ng pangalawa, Panginoon, tumubo ang inyong mina ng 5 mina. Your mina on 5 minas. Dumating ang isa pa ng nagsasabi, narito ang inyong mina na aking itinago sa isang panyo. Anong sabi? Sabi ng Panginoon, hinahatulan kita mula sa sarili mong bibig. Ikaw masamang alipin. You are the wicked servant. Ikaw na masamang alipin. Ano po? Ito ang Kristiyano na nagtatanggap ng kaligtasan. Uni ang bunga ng kanilang buhay ay lubos na kakaiba. Nagpapaliwanag, ito ang ating buhay pagkatapos natin maborn again. Parehong kaligtasan ang ating tinanggap. Tama po ba? Ang ilang tao ay nabubuhay para sa Diyos, ngunit ang iba naman ay nakatuon lamang sa kanilang buhay at mabubuhay para sa kanilang sarili lamang. Paano ka mabubuhay ngayon? Para ba sa inyong sarili o para sa kaluwalhatian ng Diyos? Bilang mga born-again Christian, mabubuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Lucas 17, ang 10 ketungin, isang ketungin lamang ang bumalik sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon?
Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang siyam? Where are the 9? 10 they are cleansed. But why? Bakit po? Isa lang bumalik sa Panginoon at nagpapasalamat sa Kanya. Ang 10 ketongin, lahat sila ay nalinis. Ngunit isang ketongin lamang ang bumalik kay Jesus at nagpapasalamat. Ito rin ay nagpapaliwanag ang ating buhay pagkatapos maligtas. Naligtas tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sinusukuli mo ba ang Diyos? Paano mo pinasalamatan ang Diyos sa buhay mo? Nabubuhay ka ba para sa Diyos o para sa inyong sarili? Huwag nating ibigin natin ang sanlibutan ito. Ayon sa unang Juan, 2, versikulo 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng ay wala sa silang ibig sa sanlibutan. Sapagkat sa sanlibutan, ang masamang pangnanasa ng laman at pagmamataas sa buhay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Bakit hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan ito? Kapag sinupasan mong mahalin at makukontento sa sanlibutan ito, hindi mo makagawang ibigin ang hindi ka mabubuhay para sa Diyos. Kapag ibigin mo ang sanlibutan ito ay mabubuhay para sa inyong sarili. Magiging kahihiya sa harapan ng Panginoon. Yeah. Ang mga gawa bawat isa nahahayang. Dapat natin tandaan, maharap tayo sa hukuman ni Kristo ang gawa ng bawat isa sa mahahayak. Kung ang sino man ay magtatayo ng buhay, mga gawa sa kahoy, dayami, at pinakapasan, ito ay masusunog sa apoy. Unit kung ang sino man ay magtatayo, bahay sa kinto, pilak, mahaling bato, ang inyong mga gawa ay matatagal hanggang sa wakas. Dapat natin tandaan, buhay para sa Kristo lamang ang matatagal. Naintindihan niyo po? Yeah. Kaya, ayon sa awit 39, versikulo 7, sabi ng si Hari, ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay sa iyo. Ang matalino, matatapat na Kristiyano ay may pag-asa lamang sa Panginoon at mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Umaasa ako na sana lahat ng brothers and sisters ay may pag-asa sa Panginoon kagaya ni Haring David at magpapatuloy tapan na buhay hanggang sa tayo'y humaharap sa ating Panginoon. Naintindihan niyo po? Okay, hanggang dito lamang po. Maraming salamat po.